Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Lagi ko pong sinasabi na nawa ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayo lahat, kasi yun naman po talaga ang ating hinihiling sa Diyos sa bawat araw, maging mabuti lang tayong lahat kasama ng ating mga pamilya. Kaya by faith po, lagi natin tanggapin at paniwalaan na talagang maging mabuti po tayo bawat araw, dahil kasama po natin ang Panginoon. So sa oras pong ito, mga kaibigan, dahil pa rin sa gabay at patnubay ng ating Diyos, ay magpapatuloy po tayo sa ating Bible reading. Pagpasensyahan niyo po kahapon kasi wala po tayong Bible reading. Yung ating sharing time lang po ang ating naibahagi. Kaya ngayong oras na to ay nais ko pong dugtungan na ang ating Bible reading. Pang day 90 na po natin ngayon. 3 months na po tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos. At purihin po ang ating Panginoon, dahil kung wala siya na gumagabay sa buhay ko at sa inyong lahat na nakikinig, ay wala rin po tayong magagawa. Ano po? So, himala po ng Diyos na nakakapagpatuloy po tayong magbasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan ko, buksan na po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat pa rin ng Hukom, chapter 18, si Mikaya at ang angkan ni Dan. Wala ngang hari noon ng Israel. Ang angkan ni Dan ay kasalukuyang naghahanap ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon pagkat wala pa silang natatanggap na mana. Kaya't pumili sila ng 5 pangunahin sa kanilang angkan at pinahanap ng matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikaya at sa bahay nito tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Levita ang kasama ni Mikaya dahil sa punto ng salita nito, kaya tinanong nila ito, "Bakit ka naririto? Sino ang nagdala sa'yo rito? At anong ginagawa mo rito?" "Nagtatrabaho ako kay Mikaya bilang saserdote," sagot niya. Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, isangguni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad namin ito." Sinabi ng Levita, "Huwag kayo mag-alaala. Pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo." Ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon, panatag ang loob ng mga taga roon, payapa at sapat sa lahat ng pangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga Sidonyo at walang pakikiugnay sa ibang tao. Nang magbalik sila sa Zora at Istaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Ang sabi nila, mainam na lugar iyon, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumusob na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupain iyon at sagana sa lahat ng pangailangan, at hindi nila iisiping sasalakayin natin sila. Kaya lumakad ang may 600 mandirigma ng lipi ni Dan. Humimpil sila sa may lungsod ng Kiryat Jearim sa Juda, at hanggang ngayon, ang lugar na ito'y tinatawag na kampo ni Dan. Mula roon, binagtas nila ang kaburulan ng Ephraim, nagtuloy sa bahay ni Mikaya. Sinabi sa kanila ng 5 naniktik sa Lais, sa bahay na ito ay may isang ribultong balot ng pilak, bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan. Ano sa palagay ninyo ang mainam nating gawin para makuha ang mga iyon? Pagkaisahan ang dapat gawin, pumunta sila sa bahay ni Mikaya at kinumusta ang Levitang nakatira roon. Samantalang naghihintay sa tarangkahan ang kasama nilang 600 kawal, ang 5 tiktik ay tuloy-tuloy na pumasok sa bahay ni Mikaya at kinuha ang lahat na Diyos-Diyosan doon, pati ang balot ng mga ito. Ang saserdote naman ay nasa tarangkahan kasama ng 600 kawal. Nang makita ng saserdote na sinamsam ng 5 lalaki ang mga imahin, tinanong niya, "Bakit ninyo kinuha yan?" Sinabi nila, "Huwag kang maingay, sumama ka sa amin at ikaw ang gagawin naming saserdote at tagapayo. Alin ba ang ibig mo, ang maging saserdote ng isa sa lipi ng Israel o ng isang sambahayan lamang?" Nagustuhan ng saserdote ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahin at galak na sumama sa kanila. At nagpatuloy sila sa paglalakbay nasa unahan nila ang mga bata.
matanda, kababaihan, ang mga kawan at ang mga kagamitan. Hindi pa sila gaano nakalalayo sa bahay ni Mikaya, ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay at tinugis nila ang mga daniyo na kanilang hinihiyawan. Na mag-abot sila, tinanong ng mga daniyo si Mikaya, ano ba ang nangyayari at nagkakagulo kayo? Sumagot si Mikaya, tinatanong pa ninyo, bayong tinangay ninyo ang aking saserdote at kinuhang lahat ng aking mga Diyos-Diyusan, wala na kayong itinira sa akin. Sinabi nila, mabuti pa'y magsawalang kibo ka na lang. Baka marinig ka ng mga kasama ko'y patayin ka pati ang iyong sambahayan. At nagpatuloy sila sa paglakad. Nakita ni Mikaya na hindi niya kaya ang mga daniyo, kaya walang kibong nagbalik at umuwi. Nagtuloy ang mga daniyo sa lais, dala ang mga imahe ni Mikaya pati ang saserdote. Sinalakay nila ang lais, pinatay ang mga taga-roon at sinunog ang buong lungsod. Walang nagtanggol sa mga taga-roon pagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Bet-Rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga daniyo at kanilang tinirhan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan batay sa pangalan ng kanilang ninuno na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinagtayo nila ng dambana ang mga Diyos-Diyusan ni Mikaya at kanilang sinamba si Jonathan na anak ni Gersom. Ang ginawa nilang saserdote mula noon, ang lahi nito ang nagsilbing saserdote nila hanggang sa sila'y itapon. Ang Diyos-Diyusan naman ni Mikaya ay nanatili roon hanggang hindi iniaalis sa silo ang templo ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa ating nabasa. Pagpasensyahan nyo na po, isang chapter lang talaga tayo dahil ang ating cellphone ay meron pong problema. Grabe ano po. Hanggang sa panahon ni Dan ay nandoon pa rin ang mga Diyos-Diyusan na talagang ayaw na ayaw ng Diyos ang mga Diyos-Diyusan na sambahin ng mga Israelita. Ngunit nagpapatuloy po ang pagkakasala ng mga lahi ng mga Israelita. At hindi ko na po nabasa dito kung may gabay ba ng Diyos itong ginawa ni Dan. At naman natitiyak naman natin itong si Mikaya ay isa ring suwail sa tuntunin ng Diyos dahil meron po siyang mga Diyos-Diyusan. Sa ating mga buhay, mga kaibigan, kapag iniisip ko lagi itong ating mga binabasa, hindi po nawawala sa bawat chapter yung salitang Diyos-Diyusan. Iniisip ko, bakit kaya laging binabanggit sa bawat chapter na ating binabasa ang Diyos-Diyusan? Ngayon, nauunawaan ko na lagi nagpapalaalang Diyos. Hindi po lamang dahil sa mga rebulto ang Diyos-Diyusan. Hindi po dahil lamang sa mga kahoy na ginawa ng tao para gawing Diyos-Diyusan. Ultimo po yung mga bagay na mas higit pa nating minamahal o pinapahalagahan ng higit sa Panginoon. Yun po ay tinatawag ding Diyos-Diyusan, mga kaibigan. Kaya nawa sa ating mga buhay ay tanging ang Diyos lang talaga ang ating Diyos, ang ating Panginoon, at wala tayong ibang sinasamban Diyos-Diyusan sa ating mga buhay. Pwede natin sabihin salamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng Diyos o pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng isang anak na matalino. Yan. Laging salamat sa Panginoon. Hindi yung, ang talitalino ng anak ko, ang anak ko pa ba? Mga ganun pong salita ayaw po ni Lord John. Kundi lahat ay lagi nating pasalamatan ang Diyos. Salamat sa Diyos dahil maayos ang kalagayan ng buhay. Salamat sa Diyos kasi merong trabaho. Salamat sa Diyos dahil nagising tayong lahat ngayong umaga. Kumbaga, lagi nating unahin
itaas at itanghal lagi ang Panginoon sa ating mga buhay at sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Huwag po nating palagahan una ang ating mga sitwasyon o accomplishment sa buhay, tapos hindi na po natin mabanggit ang Diyos. Lahat po yan ang nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos po yan ang may author ng lahat. Kaya huwag nating hayaan na ang buhay natin ay maging kalaban ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay mapanibughuin. Ang paninibugho po ay higit pa sa selos. Ang paninibugho ay pumapatay. Kaya nga po maraming mga Israelita ang namatay dahil po sa paninibugho ni Yahweh na sa gitna ng ginagawa ng Diyos sa kanila, pero andoon pa rin yung pagtataksil nila. Paulit-ulit pa rin silang bumabalik sa mga Diyos-Diyosan at hindi nila naalala, hindi nila kinikilala ang Diyos na tumutulong at gumagabay sa kanila, nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng mga labanan na pinagdaanan ng Israelita. Kaya sa buhay man po natin mga kaibigan, lagi po natin itaas ang Panginoon sa lahat ng bagay, higit sa ating buhay, higit sa ating pamilya, at higit sa lahat ng bagay na meron tayo sa panahon ito. So, purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Salamat dahil natapos po natin yung chapter 18. So, bukas naman po, mga kaibigan, ang chapter 19. Salamat po sa inyo. Enjoy nyo lang po ang buhay ngayong araw. At manatili po tayo sa ating pananampalataya at sa salita ng Diyos. Amen.